Mga ka-Republic, 2 araw bago ang opening ng PBA Season 49 First Conference Governors Cup ay sinabi ni Coach Tim Cone, so far ay masaya ang buong coaching staff ng Ginebra sa smooth na takbo ng kanilang team preparation. Walang naging problema ang Gin Kings sa pagpapapirma sa kanilang mga rookie na sina RJ Abarrientos at Paul Garcia. Samantalang yung ibang team ay maagang nakaramdam ng virus na naiwan ni Mikey Williams. Bakit nga ba may mga player na nag-iinarte sa ibang team pero matitino naman ang mga napupunta sa Barangay Ginebra? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sandali tayong magbalik tanaw sa issue ng isang player na nagbigay ng sakit ng ulo sa kanyang mother team. Ang unay itong si Mikey Williams na ilang ulit nang hingi ng malaking salary increase sa talk and text. Sa unay pinagbigyan ito ng team management at na mag-champion ng TNT kontra sa Ginebra noong nakaraang Governors Cup, nang hingi na naman ng dagdag na sahod itong si Mikey Williams na di umano'y tumataginting na 2.4 million pesos ang dinidemand nito. This time, tumanggi na ang TNT management. Nahalata nila na sobra nang lumalaki ang ulo ni Mikey Williams. Tapos nga, dumating yung time na inalok itong maglaro sa Gilas, pero 50 million pesos naman ang hinihingi. Nasabi nga noon ni na PBA Board Chairman Ricky Vargas at Al Francis Chua, this player is asking for the moon. Sobra ang pagsamba sa piso. Patuloy na naglungga sa US si Williams sa kabila ng panawagan ng TNT management, ayaw talagang bumalik sa Pilipinas. Ang problema sa talk and text team management, sobra silang nagpaabuso kay Mikey Williams na kung tutuusin ay hindi lang naman ito ang responsable sa pagcha-champion ng kanilang team. Tingin natin ay si Mikey Williams ang ginagaya nitong mga bagong pick na rookie na ngayon ay nagpapasakit ng ulo ng kanilang team. Nasa utak ng mga pasaway na rookie ito ang virus na naiwan ni Mikey Williams sa TNT. Unang nagpasaway ay si Kaylan Chongson. Pinainit muna nito ang ulo ni Rain or Shine coach Yang Yao bago ito napapirma ng kontrata. Sumunod ay si Evan Nava na nagpaduday din muna bago pumirma ng kontrata sa SMB. At itong anak nila kay Danny Ai. Nasa Taiwan si Dave Ildefonso ng madrap number 5 overall ng Northport Batangpier. Nag-champion sa Jones Cup ang Strong Group Athletics na kinabibilangan ni Dave Ildefonso at nang bumalik na ito sa Pilipinas ay hindi raw ito nagpaparamdam sa Northport. Feeling sikat na. Kung sa bagay, anak siya ni Danny Ildefonso at nag-average ng 3-point-something points per game ng sandaling maglaro sa KBL. Sa isip-isip siguro ng younger Ildefonso ay sapat na iyon upang mag-demand siya ng mas mataas sa rookie max contract. Anyway, kahapon ay nagparamdam na raw ito sa Batangpier, kaya ngayon ay may ongoing negotiation. In fairness, bukod sa Mikey Williams virus na pumasok sa utak ng mga pasaway na rookie ito, nariyan din ang mga liga sa ibang bansa gaya ng Japan B-League at Korean B-League na pwedeng paglaruan ng ating mga local talents. As long as hindi pa sila nakakapirma ng kontrata sa team na nag-pick sa kanila, malaya silang makapaglaro sa ibang Asian League, although ang kanilang PBA rights ay mananatili sa team na nag-drop sa kanila. Samantala, kung namroblema na agad ng ibang team sa kanilang mga rookie, hindi dinatna ng ganitong problema ang Barangay Ginebra. Walang kaarte-arte, agad pumirma ng kontrata sa Gin Kings sina RJ Abarrientos at Paul Garcia. Nasabi na rin natin ito pero naikomento nga raw ni Al Francis Chua, napakadali raw kausap ni RJ Abarrientos. Hindi rin nagpaduday si Paul Garcia nang oferan ito ng 2-year contract. Ibig bang sabihin mas magaling mag-handle ng mga player ang Barangay Ginebra? Inaasahan na magiging malaking impact sa kupunan ng Gin Kings ang pagdating ni RJ Abarrientos. Hindi naman ito magiging Rookie of the Year sa Korean Basketball League kung wala itong binatbat. At may mga bashers na namang umaangal. Sigurado raw, lagpas sa salary cap for rookie ang ibinigay ni Al Francis Chua sa pamangkin ni Flying A. Problema na nila yun mga brad. Pera naman nila yun eh. Bahala sila kung paano nila ipamumudmod.
Kung naiinggit kayo, di maging singgaling ka rin ni RJ Abarientos para mabigyan ka rin ng lagpas sa salary cap. Anyway, pinaniniwalaan din na nakajackpot ang Ginebra sa kanilang 34th pick overall na si Paul Garcia. Nasubukan na ang husay ng Ginebra rookie na maglaro sila sa Macau sa isang exhibition game laban sa New Taipei Kings. Ganun din sa kanilang tune-up game laban naman sa Blackwater Bossing. Kay Paul Garcia ay naaalala raw ng Ginebra coach ang isa na yang naging player na nag-iwan ng tatak sa PBA na si Peter John Simon. 43rd overall pick si PJ Simon noong 2001 sa rookie draft, ngunit isa ito sa mga naging astig na player ni Coach Tim Cone sa Bimig Llamados at isa sa sinandala ng kupunan upang sungkitin ang Grand Slam noong 2014. Sa pagdating ni Justin Brownlee, inaasahan na malaki ang maitutulong nito kay Paul Garcia dahil kilala nga si Brownlee bilang player na napapalabas ang galing ng kanyang mga kakampi. Nasabi kay Brownlee ang mga Pinoy fans dahil matagal-tagal din itong hindi nakapaglaro sa PBA matapos masuspindi ng FIBA pagkatapos ng Hangzhou Asian Games. Ngunit kondisyong-kondisyon ngayon si Justin Brownlee. Pagkatapos ng kanyang suspension ay sinamahan ni Brownlee ang Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament sa Latvia kung saan ay tinalo ng Gilas ang number 6 in the world na kupunan ng host country. Pagkaway 3 buwan siyang naglaro sa Indonesian Basketball League kung saan ay nag-champion ang kanyang team na Pelita Jaya. Sa pagbubukas ng PBA Season 49, si Justin Brownlee at ang Ginebra na naman ang target ng ibang team. Maraming buzzers ang nagsasaya pag natatalo ang mga mag-aalak, ngunit mas marami ang nagdiriwang kapag nananalo ang Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo Rosemary Juan at sa iyo rin Via. Excited na kayo. Happy watching. Shoutout din sa iyo Kirubin Pagtakan, kay Ben, Jen at Shirob. Shoutout sa inyo. Sa iyo rin Nel Ehe. Salamat idol sa tiwala. Sa iyo rin Norman Flores. Shoutout sa iyo, idol, at sa iyo, Mercedes Ispileta. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.